Alleluia, 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 Alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal, at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi, may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Bakit hindi magkasya ito sa ating lahat?" Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa talinhaga po ng 10 dalaga na ating narinig sa ating ebanghelyo, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesus ang kahalagahan
ng pagiging handa. Pagmasdan po ninyo ito. Lahat sila, ang 10 dalaga, may dalang ilawan. Ngunit kalahati lang sa kanila ang matalino. Bakit, Father? Dahil nagdala sila ng reserbang langis, samantalang ang kalahating mga hangal, walang inihandang reserbang langis. Sa atin pong buhay espiritual, ang ilawan ay ang ating panlabas na pagiging Kristiyano. Ngunit ang langis ang siyang nagpapanatili at nagpapadalisay sa ilaw na iyon upang hindi ito mamatay. At ito ang tunay na pag-ibig. Ang langis na ito, ang grasya ng Diyos. Ito rin ang ating panloob na pagbabago. At alam po ninyo, ang isang magandang halimbawa sa paglalakbay na ito mula sa kadaliman patungo sa ilaw ng kaliwanagan ay ang buhay ni San Agustin na ating ipinagdiriwang o ginugunita sa araw na ito. Bakit kamo, Father? Unang-una, sa kaniyang kabataan, masasabi nating si San Agustin, taglay ang ilawan, may talino, mahusay sa filosofiya, mataas ang katayuan sa lipunan. Ngunit pagmasdan ninyo, ang laman ng kaniyang puso ay tuyo sapagkat wala siyang pagkakakilala sa Diyos. Hinahanap niya ang kaligayahan sa mga panandaliang aliw, sa kasalanan at sa maling aral. Tulad ng mga hangal sa ating ebanghelyo, inisip niyang sapat na ang panlabas na liwanag ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang kadiliman ng puso, ang kawalan ng kabuluhan ng kaniyang buhay. Ikalawa, minsan isang araw, narinig ni San Agustin ang tinig sa hardin na nagsasabing, "Tolle lege," na ang ibig sabihin, kunin at basahin. Binuksan niya ang kasulatan at doon nakilala niya si Jesus Nazareno na ating Panginoon. Napagtanto niya na ang tunay na langis na nagpapatakbo sa buhay ng tao ay ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Napagtanto ni San Agustin na ang tunay na langis na nagpapatakbo sa buhay ng tao ay ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya napakaganda ng kaniyang sinabi. Kung inyong babalikan o babalikan natin ang sikat na panalangin sa kaniyang confessions, ito yung sinasabi, salin sa wikang Filipino o Tagalog. Nasa loob ka, ngunit ako'y nasa labas, at doon kita hinahanap. Sa aking kawalan ng gana, ako'y patakbong sumusunggab sa magagandang bagay na iyong nilikha. Kasama kita, ngunit ako ay wala sa iyo. Inilalayo ako sa iyo ng mga bagay na hindi naman maiiral kung wala sa iyo. Tinawag mo ako, sumigaw ka,
binasag mo ang aking kabingihan. Nagliwanag ka, nagningning ka, at pinalayas mo ang aking kabulagan. Nagpabango ka at nilanghap ko ang iyong bango. At ngayon, ako ay nasasabik sa iyo. Nalasahan kita at ngayon ako'y nagugutom at nauuhaw sa iyo. Hinahalikan mo ako at ako ay nag-aalab sa paghahangad ng iyong kapayapaan. Kaya naman, nang mapuno ng langis ng Espiritu Santo ang kaniyang puso, hindi na namatay kailanman ang ilawan ni San Agustin. Isa siya sa naging pinakadakilang obispo at doktor ng ating simbahan na nagbibigay liwanag sa buong mundo hanggang ngayon. Pagmasdan din ninyo ito sa huling bahagi ng ating ebanghelyo. Nang dumating na ang lalaking ikakasal, isinara ang pinto at hindi na nakapasok ang mga hangal na dalaga dahil wala silang reserbang langis. Ipinapaalala nito sa atin na ang langis ng pananampalataya at pag-ibig hindi pwedeng hiramin sa iba sa huling sandali. Hindi pwedeng iasa lamang sa panalangin ng magulang o kapwa ang sarili nating kaligtasan. Kailangan, mga kapatid, tayo mismo mag-imbak ng grasya sa ating puso upang sa pagdating ni Jesus Nazareno, tayong lahat matagpuan niyang nakahanda. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, suriin natin ang lagayan ng ating mga puso. May langis pa ba ang ating kalooban o patay na ang ating pananampalataya dahil sa matinding inggit, galit at kawalan ng panalangin? Huwag tayong matakot na sabihin kay Jesus, bukas na ang aking puso upang magbago, Panginoon. Si San Agustin, matagal na nag-atubili bago tuluyan niyang isuko ang kaniyang sarili sa Diyos. Kaya ngayon na ang tamang panahon para tayo ay magbalik loob. Tatandaan po nating lagi na ang tunay na langis ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kapag may pag-ibig, hindi kailanman mamamatay ang ating ilawan kahit gaano katagal ang ating paghihintay sa Diyos. Hilingin po natin na sa pamamagitan ng panalangin ni San Agustin, tulungan tayong huwag makontento sa panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Naway, araw-araw nating punuin ng panalangin, ng sakramento, at ng mabubuting gawa ang ating mga puso upang kung dumating ang Panginoong Hesus, matagpuan niya tayong gising, may ningning, at handang pumasok sa kaniyang paghahari. San Agustin, ipanalangin mo kami. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.